Upang malaman kung sino ang kalaguyo ng kanyang asawa, naisipan ni Silera na magpanggap na bulag, kaya nahuli niya ang kanyang asawa at ang kanilang katulong na gumagawa ng milagro. Ano nga bang klaseng ganti ang ibibigay niya sa mga ito? Ating alamin. Mabilis na tinapos ni Silera ang mga gawain niya sa kumpanya para maaga siyang makauwi. Siya kasi ang nag-iisang anak ng mga magulang, kaya siya rin ang magmamana ng pamumuno sa kanila. Pero ngayon, tinitrain pa lang siya ng kanyang daddy at hindi pa naipapasa ang pagiging CEO. Ayaw niya nga sana, pero doon din naman mauuwi ang lahat. Pinapangako niya na nga lang sa sarili na kahit CEO na siya, hindi siya mawawala ng time para sa asawa. Mag-iisang taon na silang kasal ng asawang si Kiel. Masasabi niyang masaya naman ang pagsasama nilang dalawa. Ni minsan ay hindi pa sila nagkaroon ng malalang hindi pagkakaunawaan. That's why she loves her husband so much. Mauna na ako sa inyo. Anya sa mga empleyadong nakita. Bye ma'am. Napangiti lang siya sa sinabi ng mga ito. Nang nasa may elevator na si Silera ay hindi sana sasabay ang isang empleyado dahil nakita siya nito. Pasok ka na. May ngiti sa labi niyang ani. Noong unay nahihiya pa ito pero pumasok din. Hindi naman kasi dahil anak siya ng may-ari ng kumpanya. Mag-iiba na siya ng asta ng ugali. Hindi siya ganoong klase ng tao. May pagpapahalaga siya sa taong mga nasa paligid. Isa pa kung wala naman ang mga empleyado, hindi rin naman magiging matagumpay ang kanilang kumpanya. Habang nagdadrive, ginamit niya ang isang kamay upang tawagan ng asawa. Ngunit hindi ito sumasagot, kaya naisip niyang baka busy lamang. Isa pa malabong makalimutan ito ang sinabi niyang doon sila magdi-dinner sa bahay ng kanyang magulang. Inasahan niyang pagkarating sa kanyang magulang ay nandoon na ang kanyang asawa at nauna na ito sa kanya. Pero wala si Kiel doon. Naisipan niya muli itong tawagan pero hindi naman sumasagot. Tatawagan niya pa sana ulit kaso nga lang pinapasok na siya ng kanyang mami. Wait ma'am, naiwan ko yung regalo ko sa kotse. Mamaya na yun my daughter, ang mahalagay nandito ka. Ngiti na lamang ang naging tugon ni Silera. Dahil hindi pa naman kompleto ang mga putahe at may hinihintay pa, nagkwentuhan na muna sila ng kanyang magulang. Sinabi niya rin kasi na malilate ng kaunti ang asawa. So, kamusta naman kayong dalawa ni Kiel? Seryosong tanong ng daddy ni Silera. Ano bang klaseng tanong yan, dad? May kasama pang tawa niyang tanong. Mukhang mauuwi na sa ibang usapan ng lahat, kaya nagsalita na ang mami niya para maiba ang atmosfera. Inaalala ka lang ng daddy mo. Alam mo naman yun, mami, pero hindi pa rin ba niya nakikita si Kiel as mabuting asawa para sa akin? Imbis na sagutin ang kanyang tanong, niyaya na lamang siya ng ina na pumunta sa may dining. Susunod na lang po ako. Matapos niyang tawagan si Kiel, ay nagpunta na siya ng dining. Nakita niya ang mga paborito niyang pagkain na nakahain sa mesa. Mami, it's your birthday, pero bakit mga paborito kong pagkain ang nakahanda? Dahil pupunta ka. Simpleng sagot ng mami ni Silera. Nangangayayat ka na daw kasi sabi ng mami mo. Sa wakas ay nagkaroon na sila ng maayos na pag-uusap ng kanyang daddy. Napangiti tuloy siya. Anong ngiti yan? Kunwari ay istrikto pa rin itong tanong. Kasi naman kayo, dad. Tsaka niya nilapitan ng ama at niyakap. Niyakap naman siya ng ama pabalik at syempre, sumama sa yakapan ng kanyang mami. So, let's eat? Hindi pa, ma'am? Anya, tsaka kinuha ang cake sa may mesa at iyon na hinawakan. Ang candle naman doon ay ang daddy niya ang nagsindi. Kakantahan ka namin ni dad. At ganoon na nga ang nangyari. Kinantahan na muna nila ng daddy niya ang kanyang mami. Sumama din ang mga katulong na syempre kasama din sa celebration. Nang iblo ng mami niya ang cake, napapalakpak naman sila. Ngunit nang maalala niyang wala pa ang asawa, bigla siyang nalungkot pero sa takot na masira ang celebration nila, pinilit na lamang niyang maging masaya. Para makabawi sa mami niya dahil may sarili na siyang bahay at hindi nakakasama ang mga ito. Simula pagkabatay siya na ang pinagsisilbihan nito, kaya naman siya ang naglagay ng mismong handa nito sa pinggan ng kanyang mami. Ang sweet naman ng anak ko. Ako wala, pabirong sabi ng kanyang daddy, kaya mahina na lang silang natawa. Pero syempre, nilagyan na rin niya ang dad niya. Dahil sa kanyang mga magulang ay panandali ang nakalimutan ni Silera ang asawa. Ngunit alam na alam niya na sa kanyang pagka-uwi ay magkakaroon sila ng pagtatalo
at siya ang magsisimula nun. Pagkatapos kumain ay kanya nang kinuha ang regalo para sa ina sa kotse. Thank you so much, my daughter. Iyaka pa siya nito. Nagsasaya tuloy ang puso niya dahil napasaya niya ang kanyang mami. Dahil takot ang daddy niya na mag-drive siya pa uwi, ay hinatid siya nito sa bahay nila ni Kiel. Ang kotse niya daw ay papadala na lamang since may isa pa naman siyang kotse na magagamit bukas pagpasok sa kumpanya nila. Nakadama nga ng hiya si Silera sa ama dahil magkasabay dapat sila ng asawa. Laking pasasalamat niya na nga lang na wala itong sinabi bago tuluyang umalis. Napabuntong hininga na lamang siya bago tuluyang pumasok ng bahay at nang makita ang asawa na natutulog sa kanilang kama, doon na siya tuluyang sumabog. Pabagsak na nilagay ni Silera ang dalang bag sa kama. Sinadya niya yun para magising si Kiel at nagtagumpay naman siya sa kanyang nais. Han, mabilis itong napabangon. May tinira si Manang para sa'yo. Mas lalo pa siyang nainis dahil sa sinabi nito. Talaga bang nakalimutan ng asawa niya ang kanyang sinabi? Bakit hindi ka nagpunta? Ilang beses kitang tinatawagan pero hindi ka sumasagot. Ikaw dapat ang kasama kong umuwi ngayon para hindi si Dad ang naghatid sa akin. Pero wala ka. Birthday ni Mami Kiel. Your mother-in-law's birthday. Sinabi mo na lang din sana na busy ka para hindi na ako umasa. Paglalabas niya ng sama ng loob at hindi na natuloy pa sa pagbibihis. Wala agad nasabi si Kiel kaya naisipan niyang magbihis na lang muna. Pero hinabol siya ng asawa at niyakap mula sa likod niya. I'm sorry. I'm so tired. And yung phone ko nalobat. Pagka-uwi ko natulog din agad ako. Aaminin ko na wala sa isip ko. So I'm so sorry, Han. Ang dami kasing pinapagawa ni Dad sa company. Mabilis na lamang na tinanggal ni Silera ang pagkakayakap ng asawa sa kanya. Tsaka dumiretso sa kanilang walk-in closet upang doon magbihis. Mas mabuti pa sigurong wag muna silang mag-usap ng kanyang asawa. Mainit kasi ang kanyang ulo at baka kung ano pa ang kanyang masabi. Matapos magbihis ng pantulog, kinuha niya ang kanyang unan sa kanilang kama at dinala iyon patungo sa kabilang silid dahil doon siya matutulog. Sinundan siya ng asawa. Han, wag naman ganito. Saad nito na hindi na malaman ang gagawin. Palakad-lakad pa habang nasa loob sila ng kabilang silid. Pagod ka, pagod ako. Galit ako't natatakot ako na baka kung ano-ano pang masabi ko sa'yo. Kaya bukas na lang, Kiel. Aniya sa walang emosyong boses, kaya napabuntong hininga na lamang ang asawa at napipilitan siya nitong iniwan sa silid. Habang nakahiga sa kama, ay aaminin niya na namimiss niyang katabi si Kiel pero naniniwala naman siyang bukas maayos din ang lahat kapag kalmado na at maayos na ang kanilang mga emosyon. Lingid sa kaalaman ni Silera na paglabas ng asawa niya sa silid kung nasaan siya ay may nag-iintay kay Kiel. What the fuck are you doing here? Galit na tanong nito sa babae. Ikaw ang nagpapapatay ng tawag niya kanina. Kasi sabi mo istorbo lang habang abala ka sa akin. Kaya bakit sa akin ka nagagalit? Mukhang mainit ang ulo ng asawa mo. Gusto mo bang sa'yo naman? Saad ng babae habang hinahaplos ang kanyang dibdib. Napapikit na lamang ang lalaki upang pigilan ang nararamdaman nito. Lumayo ka muna. Hindi pwedeng ganito kami ni Silera. I need her. Napairap na lamang ang babae. Alam ko naman ang tunay na dahilan kung bakit mo siya kailangan. Pero mas kailangan mo ko, Kiel. Mas mabibigay ko yung totoong kailangan mo. At bago siya nito iwan, muli nitong hinaplos ang kanyang dibdib. Napamura na lamang si Kiel tsaka tumungo sa kwarto nila ni Silera. Bakit kasi nagpadala naman siya sa sarap at nakalimutan ng asawa? Gumawa siya ng sarili niyang problema, imbis na wala naman dapat. Kinabukasan ay maagang nagising si Silera. Chinek niya ang asawa sa kwarto, ngunit wala doon si Kiel. Napaisip tuloy ang babae. Umalis kaya ang asawa niya matapos ang kanilang pagtatalo? Nang makababa siya, ay agad siyang binati ni Shasha. Good morning, ma'am. Ngunit dahil wala nga siya sa mood, hindi niya ito pinansin at magpapatimpla sana ng kape kay Manang pero may ginagawa pa daw ito kaya wala siyang choice kundi kay Shasha magpatimpla. Eto na po yung kape niyo, ma'am. Puno ng energy nitong sabi. Kaagad niya namang tinikman ng kape dahil iyon talaga ang pangpagising niya sa umaga dahil medyo antok pa rin siya. Hindi naman niya inaasahan na talagang magigising siya
Sobrang pait ba naman ng kape? Anong klaseng kape to? Medyo napataas ang boses niyang tanong. Hindi siya mabilis magalit pero talagang natsyempohan lang nito. I'm so sorry po ma'am. Puno ng paghingi ng paumanhin na sabi nito sa kanya. Kaya pinaalis na lamang ito sa kanyang harapan at siya na lamang ang nagtimpla ng kape niya. Hindi alam ni Celera na habang nagtitimpla siya ng kape, pinanonood siya ng babaeng katulong. Pasalamat ka nga dahil hindi sili ang nilagay ko. Pabulong pa nitong sabi tsaka mahinang tumawa. Matapos magkape ay tumungo si Celera sa silid nila ni Kiel upang magbihis at makapasok sa trabaho. Sigurado, masyado lang siyang nag-expect na susuyuin siya ng asawa. Ganun pala ang klase ng pagkakaroon ng malaking pagtatalo sa mag-asawa. Pero sabi nga nila, hindi mo dapat dalhin ang mga ganoon sa trabaho. Kaya pinilit niyang inayos ang mood niya. At nang makarating sa kanilang kumpanya, magiliw pa rin niyang binati ang mga bumabati sa kanya at nakakasalubong. Hindi na natuloy ni Celera ang sasabihin dahil nakita niya ang kanyang asawa na pumasok sa opisina niya at hindi ang empleyado. May dalang flowers si Kiel at iyon ang paborito niyang bulaklak, which is red roses. May dala rin itong chocolate. I'm so sorry, hon. Lumapit ito sa kanya at binigay ang dala. Bakit ang aga mong nawala sa bahay? Napangiti naman agad ang kanyang asawa dahil maayos na ulit ang pakikipag-usap niya rito at sign lamang iyon na ayos na ulit silang dalawa. Iniisip ko kung paano kita susuyuin. Alam kong masyado na itong common pero there's more. Pumunta ako sa inyo at ipinagpaalam kita sa magulang mo na kung pwede, hindi ka muna mag-work ngayon at pumayag naman sila. Humingi na rin ako ng sorry kay tita dahil wala ako. I'm so happy na nagustuhan niyang binigay kong regalo. Mabilis na lumambot si Celera dahil sa mga sinabi ni Kiel. Tapos ko naman na yung mga pinapagawa ni Dad. So let's go. Pinagsalikop nilang mag-asawa ang isa sa kanilang mga kamay. May ngiti silang dalawa ni Kiel na lumabas ng kanyang opisina. Ang mga nakakakita tuloy sa kanila at nakakasalubong, napapangiti na lang at yung iba naman ay kilig na kilig. Paano ba naman? Dala-dala pa niyang bulaklak at chocolates. Kaya nga yung iba ay naiinggit naman at naririnig niya pa ang bulong na sana. Ganun din daw ang asawa at ang kanilang mga jowa. Pero ikaw, nakapagpaalam ka naman ba sa daddy mo? Tanong niya sa asawa habang ito'y nagmamaneho. Of course. At muli nitong itinuon ng atensyon sa pagmamaneho. Sa isang restaurant sila nagpunta. May pinareserve din itong table doon kaya nagsasaya ang puso ni Celera dahil mabilis na nakabawi ang kanyang asawa. Hindi rin nagtagal ang kanilang tampuhan. Nang tanghaling iyon, masaya silang nag-lunch na magkasabay. Ngunit sa kabilang banda, may naiinis at naiinggit. Isang babae na kulang na lang sabihin ang totoo. Bakit naman kasi nag-iinarte pa? Inis na inis nitong bulong pero wala naman siyang magagawa dahil anong laban niya sa asawa. Kinaumagahan ay masayang umuwi ang mag-asawang Celera at Kiel sa kanilang tahanan. May ngiti sa labi lalo na si Celera. Hanggang dinner nga, sweet ang dalawa. Si Kiel ay kulang na lang, subuan pa ang asawa. Napapangiti na lang tuloy ang mga katulong maliban sa isa. Dahil ayos na sila ni Kiel, magkatabi na ulit silang dalawa sa kama. Ngunit ang akala niyang wala na silang pagtatalunan at ayos na muli ang lahat ay isang malaking akala lang pala. Dahil ang katatapos lang nilang malalang pagtatalo ay simula pa lang pala. Akala ni Celera, ayos na silang dalawa ng asawa. Ngunit gumagawa na naman ito ng panibagong dahilan para magkaroon sila ng pagtatalo. Kung noong una, nakalimutan nito ang tungkol sa sinabi niyang birthday ng mami niya. Ngayon naman ay madalas wala sa kanya ang focus nito. Katulad na lamang ngayon. Nag-lunch silang dalawa sa labas pero bigla na lamang itong nagpaalam na may kailangang asikasuhin. May biglaan kasing pinapagawa ang daddy nito. Kailangan daw nito yung gawin. Wala naman siyang choice kundi hayaan ng asawa. At hindi rin naman siya nito binigyan ng choice na ito'y pigilan. Inis tuloy siyang umalis ng restaurant dahil bayad na rin naman ang kinain nilang dalawa. Habang pabalik sa kanilang kumpanya, mainit ang kanyang ulo. Mabuti na nga lang at hindi nakakaapekto yun sa kanyang pagmamaneho. Lingid sa kaalaman ni Celera na wala naman talagang pinapagawa sa asawa ang daddy nito.
Pinuntahan ng asawa niya ang kabit nitong si Shasha. Mabuti naman at nandito ka na. I just need someone. Pakisabi na rin sa asawa mo na hindi ako makakabalik agad dahil kay tatay. May halong lungkot nitong sabi pero halatang halata na gustong gusto nitong masolo lang talaga ang lalaki. Wala ka nang dapat ipag-alala. Ako na ang gagastos sa lahat. Napangiti na lamang ang babae at yumakap sa lalaki. At dahil likas na walang yaang mga ito, nagawa pang gumawa ng milagro sa loob ng banyo ng hospital. Hindi na napigilan pa ang init ng kanilang mga katawan. Matapos maibsan ang pangangailangan, umalis na si Kiel at tumungo na sa kanilang kumpanya. Baka kasi tumawag doon ng asawa niya at siya'y kamustahin. Samantala si Silera naman, pinuntahan ng pinsa na si Marian. Mukhang mainit ang ulo mo. Natatawang sabi ng kanyang pinsan. Huwag mo kong intindihin. Napapailing-iling na lamang ang pinsan nito. I know there's something wrong. Matagal na kitang kilala. Pinsan kaya kita. Nabawasan lang talaga ang time natin para sa isa't isa na mag-asawa ka na. Makilala mo yung asawa mo. Hindi agad nakapagbigay ng tugon si Silera. So ano nga yun? Tila ba namimilit ng sabi ng pinsan niya? Baka nag-overthink lang ako. Baka busy lang talaga siya at ako ang nag-iisip ng kung ano-ano. Nag-cheat ang asawa mo? Hindi makapaniwalang tanong nito sa kanya. As I said, diba, baka ako lang ang nag-iisip nun. Pero these days, ibang-iba kasi siya. Napatango-tango na lamang ang kanyang pinsan. Ngunit batid niyang may naiisip na itong pwedeng mangyari pero hindi magawang sabihin. You know what? Baka nga. So, let's just go out? Naipagpaalam na rin kita kay Tito, tsaka magaling ka naman daw eh. Dahil minsan lang naman mag-iya ang pinsan niya, pinagbigyan niya ito. Baka makatulong din kasi iyon para matigil ang pag-iisip niya ng kung ano-ano. Kinahaponan, pag-uwi ni Silera, may dala siyang mga shopping bags. Sinubukan pa siyang tulungan ng dalawang katulong pero sinabi niyang kaya naman niya. Ang sir niyo, nakauwi na ba? Nang sabihin ng isa sa mga maid na dumating ay kaagad siyang tumungo sa kwarto nilang mag-asawa. Hindi niya naman agad nakita ang asawa. Marahil ay nasa banyo at naliligo. Nagring ang cellphone nito at isang unknown number ang nag-pop up na sasagutin niya na sana. Pero mabilis na lumabas ang asawa niya ng banyo at nang makita siya, mabilis na inagaw ang cellphone nito sa kanya. Nakauwi ka na pala, Han. Anito na tila ba tinatago ang cellphone. Sino yung tumatawag? Wala, huwag mo nang alalahanin. Simple nitong sagot. Nilagpasan niya na lamang ito at nagbihis. Narinig niya na lang na lumabas ito ng kanilang silid habang siya'y napabuntong hininga na lamang. Sumapit ang hapunan at sabay silang nag-dinner na mag-asawa. Walang masyadong kwentuhan, walang mapagkwentuhan kaya medyo boring pero nagkaroon na rin sila ng pag-uusap. Nang mapansin niya na kulang ang kanilang katulong, ay nagtanong siya. Nasaan si Shasha? Tanong niya kay Manang. Sasagot na sana ang matanda pero naunahan ito ng kanyang asawa. Nasabi na sa akin ni Manang, nagpaalam daw dahil may emergency. Hindi na lamang siya sumagot at mabilis na tinapos ang pagkain. Lumipas pa ang mga araw na mas lalong hindi nabibigyan ng atensyon si Silera ng asawa. Wala na ring sweetness sa pagitan nilang dalawa. Kaya mas lalo lamang lumala ang kanyang pag-overthink na baka may ginagawa ng kakaiba ang kanyang asawa. Isipan niya tuloy na puntahan ng mga magulang nito para makausap ang anak. Mahal na mahal ka ng anak namin, iha. Baka napipressure lamang talaga si Kiel sa daddy niya. Alam mo naman na mataas din ang expectations ng asawa ko. Hindi niya naman narinig ang gustong marinig sa ginang. Napatango na lamang si Silera at pinilit ng umiti. Kaya wala siyang kaalam-alam na ang asawa niya at ang maid nila sweet na sweet sa kanilang tahanan. Wala namang ibang maid na nakakakita dahil may ginagawa ang mga ito at sa tago naglalandian ng dalawa. Bakit ka ba kasi nagtsatsaga pa sa asawa mo? Tanong ni Shasha habang panakanakang hinahagkan ang leeg ng lalaki. Darating din ang araw na hindi ko na kailangang magtsaga. Maghintay ka lang. Napangiti na lamang ang babae sa kanyang narinig. Hindi na siya makapaghintay na dumating ang araw na iyon. Pumunta si Marian sa bahay ng mag-asawang Kiel at Silera para bisitahin ang kanyang pinsan. Since it's Sunday naman, kaya alam niyang nasa bahay lang ang pinsan.
Pero imbis na ang pinsan ng maabutan, ay ang asawa nito ang naabutan niya na may masayang kausap sa cellphone na mabilis niyang ikinaduda. Marian? Gulat na saad ng lalaki nang mapansin siya nito at pinatay ang tawag. Mukhang masaya ka ah. Si Kaz ba yan? Pabiro niyang sabi sa lalaki. Kaibigan ko lang. Nagkakabiruan. Napatango-tango na lang ang babae kahit nang totoo, hindi siya kumbinsido. Ano palang ginagawa mo dito? Nang makabawi ay tanong nito. Alam ko kasi nandito si Kaz, pero dahil wala naman ay aalis na ako. Saad ng babae sabay ngiti. O sige, ingat ka. Simpleng sabi nito. Mabigat ang paa na umalis siya ng bahay. Nagdadalawang isip kung sasabihin niya sa pinsan ng lalaman, pero sa kabilang banda, naisip niyang may karapatan nito. Kaz, it's Sunday, kaya family day, kaya bakit nandito ka sa company ninyo? Kung ayaw mong kabanding ang asawa mo, tayo na lang, hindi yung nagpapakapagod ka ng dahil lamang sa kanya. Abala si Celera sa pagbabasa ng mga papers nang bigla namang dumating ang pinsan niya, kaya mabilis siyang napatigil sa ginagawa at napabuntong hininga lang. Alam kong hindi ito makakatulong, pero nagpunta ako sa inyo at naabutan ko yung asawa mo na masayang may kausap sa cellphone. Hindi ko alam kung sino at sure akong hindi mo rin alam, pero bakit naman ang saya-saya naman ata? Seryoso niyang tinignan ng pinsan tsaka napatayo na. Yan din ang napapansin ko. Palakad-lakad niyang sabi. Sinubukan mo na bang mag-imbestiga kung sino ang maaring kabit niya? Diretsahang tanong ng kanyang pinsan. Hindi ko alam kung sino't wala rin akong ideya. Pumunta na ako sa kumpanya nila at sabi ng mga empleyado, wala naman daw silang nakikita na may kasamang ibang babae si Kiel. Malamang hindi niya dadalhin doon dahil malalaman ng magulang niya. My God, Kaz! At syempre kung kakausapin mo yung magulang niya, malamang na hindi ka magagawang lokohin ng anak nila. Napahilot na lamang si Celera sa kanyang sentido. Dapat ay may iba kang gawin. Thank you, Marian. Nasabi niya na lamang sa pinsan. Lingid sa kaalaman ng babae na habang wala siya sa sariling tahanan, ay may isang babaeng pinagpipiyastahan ng kanyang mga alahas. Ang ibang mga katulong ay nasa ibaba naman, kaya wala itong katakot-takot. Isa pa, bakit siya matatakot kay Celera kung alam niyang mas lamang siya rito lalo na sa atensyon na ibinibigay ni Kiel? Ang ganda, di ba bagay sa akin? Tanong niya sa lalaki habang nasa harap sila ng salamin. Tumango naman ito at ito pa nga ang nagsuot sa kanya ng kwintas para makita niya kung bagay nga talaga sa kanya. Isang napakagandang ngiti ang sumilay sa labi ng babae. Dalhin mo na at lumabas na tayo rito. Tumango siya at ginawa na rin nila ang sinabi ng lalaki. May ngiti sa labi na lumabas ng silid si Shasha. Nakausap mo na ba siya? Yes. Napangiti na lamang siya sa tugon ng lalaki. Ang tinutukoy lang naman niya ay ang dahilan din kung bakit wala na ang focus nito sa asawa, bukod sa kanya. Pero nainis na lamang siya sa sunod nitong sinabi. Kailangan ko na munang bumawi sa asawa ko. May sasabihin pa sana siya kaso nga lang, bigla na lamang siyang iniwan ng lalaki, kaya inis na lamang na nagpapapadyak si Sasha. Habang si Kiel ipinatawag ng ama. Why dad? Anong why dad? Galit na tanong nito sa kanya. Kinausap ng asawa mo ang mami mo. Umamin ka nga sa akin. Anong kalokohan ang ginagawa mo? Galit na tanong nito kaya hindi agad nakasagot si Kiel. Wala dad. Siguraduhin mo lang. Dahil lang makilala si Celera ang pinakatamang nangyari sa buhay mo. A perfect woman and wife. At sa sandaling lokohin mo siya, baka itakwil kita bilang anak ko. Hindi na lamang sumagot si Kiel, pero grabe ang pagpipigil na wag nang sumagot. Tsaka siya inis na umalis ng opisina ng dad niya. Mukhang napapansin na siya ng asawa at nagkukwento na ito sa magulang niya. At ngayon ay kailangan niya namang bumawi. Matapos makipag-usap sa kanyang ama, naisipan niya ng puntahan ng asawa at muling bumawi dito. Hindi dahil sa sinabi ng dad niya, ngunit kung hindi dahil iyon sa kailangan at para na rin sa kanyang sariling kapakanan. Ngunit nang dumating siya sa opisina ng asawa, wala na ito doon. Umalis na lamang siya nang bigla na lamang may tumawag sa kanya. Ito po ba si Kiel Alvarez? Ako nga po. Nandito po sa St. John ang asawa niyo na aksidente po siya. Ngunit imbis na malungkot sa narinig, nakaramdam pa ng saya si Kiel at may kaunting kahilingan din sa isipan na sana
Hindi maganda ang sinabi nito. Papunta na po ako. Tsaka niya mabilis na tinago ang cellphone sa bulsa at nagtungo sa nasabing hospital. Dok, kamusta po ang asawa ko? Pike-pikean pa si Kiel nang makarating sa hospital at habang kausap ang lalaking doktor. We're just waiting for her to wake up. She has minor injuries pero mas mabuting hintay na muna natin siyang magising. Lalabas na sana ng silid ang doktor nang biglang magmulat ang asawa niya. Ngunit ang ipinagtataka lang ni Kiel ay kung bakit hindi siya nito kaagad na binati. Dok, patay po ba ang ilaw? Tanong nito na ikinatangan niya namang talaga. Why, Mrs. Alvarez? Nasaan kayo? Tila ba maiiwasan ang tanong ng babae at sa isang direksyon lamang din ang tingin nito. Wife, ano bang nangyayari sa'yo? Kunyari ay puno ng pag-aalalang tanong pa ni Kiel at niyakap ang kanyang asawa. Hindi kita makita. Hindi ko kayo makita. Wala akong makita. Tinignan na lamang niya ang doktor. Ang mata niya ang pinaka-naapektuhan dahil sa aksidente. What? Tanong ng asawa niya na hindi makapaniwala. Hindi pwedeng hindi ako makakita, Dok. Hindi pwedeng mawala ang paningin ko. Nagwawala na ito't hindi na nila mapigilan. Mabuti na lamang at dumating ang magulang ng babae at ito'y pinakalma. Nanlulumo ang magulang nito habang siya nagsasaya sa kanyang loob at walang pakailam sa paliwanag ng doktor. But don't worry, may mga case na temporary blindness lang. Saad ng doktor. Pero paano kung hindi, Dok? Paano kung habang buhay ng mabulag ang anak namin? Kung kanina ay si Sileira ang kanilang pinapakalma, ngayon naman ay ang mami nito. Matapos lumabas ng doktor, mabilis siyang nakatanggap ng suntok mula sa ama ng asawa. Wala kang kwentang asawa. Hindi dapat nagmamanehong mag-isa ang anak namin kung hinahatid mo siya. Yes, she can hire a driver, pero ayaw niya dahil ayaw niyang makaistorbo ng ibang tao. At wala kami magawa para pilitin siya. I'm sorry, Dad. Dad, Kiel, nag-aaway ba kayo? Imbis na sagutin ang tanong nito, niyakap na lamang si Sileira ng mami nito habang ang daddy ng asawa ay masama pa rin ang tingin. Saglit siyang nagpaalam para lumabas muna saglit at nagkunwaring hindi matanggap ang nangyari sa asawa. Ngunit ang totoo, gusto niya lamang tawagan si Sasha at yun nga ang ginawa niya. Anong ginagawa mo dyan sa hospital? May pag-aalala nitong tanong. Punong-puno yun ng pag-aalala. No, pero si Sileira. Saglit na katahimikan ng namayani. Anong nangyari? Naaksidente. Gumising na hindi na makakita. Talaga? Natutuwang tanong ng babae sa kabilang linya. Yes! Napatango-tango niya namang sabi habang napapangiti. Sayang, hindi pa natuluyan. Komento pa nito kaya napailing-iling na lang siya. Kaya upang mapaniwala ang magulang ng asawa na sobra niyang mahal ang asawa, ay pinilit niyang maluha tsaka siya bumalik sa silid ng hospital kung saan nandoon ang asawa niyang si Sileira. Ayon sa doktor ay dapat pagkatapos ng 30 minutos o 1 oras, nakabalik na ang paningin ng kanyang asawa. Ngunit hindi pa rin ito nakakakita. Imbis na malungkot, nakaramdam ng saya si Kiel habang ang mga magulang ni Sileira nangangamba na hindi na makakita pa ang kanilang pinakamamahal na anak. Matapos ang pananatili sa hospital, katuwang ang mga magulang ni Sileira ay inuwi nila ang kanyang asawa sa kanilang tahanan. Takang-taka ang mga katulong kung bakit ganoon na ang kanilang babaeng amo, habang ang isa alam na ang pangyayari dahil nasabi na iyon ni Kiel. Kung gusto mo anak, dito na lang muna ako para maasikaso at mabantayan ka. Nag-aalala ko para sa iyo. Kakausapin namin ng daddy mo ang doktor. Gagawin namin lahat para makakita kang muli kahit pumunta pa tayo sa ibang bansa. Nakaupo sa kama si Sileira at nakatayo sa harap nito ang kanyang mami. Huwag na po mami, nandito naman po yung asawa ko. Kung yan ang gusto mo, babalik na lamang ako dito bukas. Kiel iho, alagaan mo ang asawa mo. Yes mom. Ngiti na lamang ang itinugon ng ginang tsaka ito tuluyang umalis na. I'm sorry Han ha. Nasa loob pa rin sila ng silid ng mga oras na yun. Nakaupo pa rin sa kama si Sileira habang ang asawa niya ay nagbibihis. For what? Kung nag-ingat lang ako, hindi mangyayari to sa akin. Naging pabigat pa ako sa'yo. Hey, don't say that. I'm willing to take care of you. Para saan pa na naging asawa mo ko? Tatawagin ko lang si Manang.
Pababantayan kita habang pine-prepare ko yung food mo. Paalam nito sa asawa at lumabas na ng kanilang silid. Galing umarte. Sinalubong si Kiel ni Sasha paglabas niya. Ayusin mo yung mga kilos mo. Baka mapadalas dito ang mami ni Celera at mahuli tayo. Napangiti na lang ang babae. Alam ko yan no, hindi mo na kailangang ipaalala pa sa akin. Tsaka nito hinagka ng labi ni Kiel na tinugon naman ng mabilisan ng lalaki. Katulong si Sasha ay nagluto si Kiel. Gustuhin man ng dalawa na lagyan iyon ng kung ano-ano ay hindi pwede dahil hindi niya pa naman nakukuha ang mga nais niyang makuha mula kay Celera. Siya ang naghatid ng pagkain ng asawa at nag-asikaso rin dito. Hindi niya magawang sigawan o baka mag-iba ang tingin sa kanya. Pero totoo ang sinabi nito na naging pabigat nga ang babae. Pero pasasaan ba at magbubunga din naman ang lahat ng pagtitiis niya. Malalim na ang gabi nang nagising si Celera na wala ng asawa sa kanyang tabi. Laking pagtataka niya naman dahil alam niyang magkatabi silang natulog at nauna pa nga itong natulog sa kanya. O baka nagpanggap lang at dahil hindi naman totoo na wala siyang makita ay hinanap niya ang asawa. Nang malapit na siya sa kusina, nakarinig siya ng ingay. Abala si Kiel at Sasha sa kanilang ginagawa nang makarinig ang dalawa ng yabag kaya agad nilang itinigil ang ginagawa. Lumabas ang lalaki ng kusina at nakita ang asawa. Hindi nagawang sumunod agad ni Sasha dahil sa baka may makakita sa kanya. "Han, what are you doing?" Kinakabahang tanong nito pero ang kaba niya ay mabilis na nawala nang maalala na wala nga palang nakikita ang asawa. "Wala akong kasama. Sakto naman na may nakakita sa akin na isa sa mga katulong at isinabay ako pababa. Let's go upstairs. Uminom lang ako ng tubig. Ikaw naman na mismo agad ako." Tsaka nito inalalayan ng asawa. Habang si Kiel ay kasama ang asawa, inggit naman na pinapanood sila ni Sasha. Sumunod na ito pero nakatago sa isang silid. Kung pwede niya nga lang talagang patayin ang asawa nito, ginawa niya na. Kaso nga lang, siya naman ang mayayari kay Kiel kaya hanggat kaya, magtitiis na lang siya. Kinabukasan ay dinalaw si Celeria ng pinsan nitong si Marian. Gulat na gulat pa nga ang babae sa sinapit ng pinsan at puno din ng awa. Halos maiyak ito at napagdesisyonan na sasamahan niya ang pinsan na kinainis naman ni Kiel at ni Sasha dahil hindi nila magagawa ang kanilang nais gawin ni Marian. "Pwede mo ba akong ipagtimpla ng kape?" Ani Marian kay Sasha. "Yes ma'am, pero tila ba labag sa loob nun." Nagpaalam si Kiel na may kukunin lang kaya iniwan na muna nito ang asawa kay Marian na inusisa naman ng pinsan. "Napakahirap nito para sa iyo, Kas. Paano mo pa malalaman ngayon ang gustong malaman tungkol sa asawa mo?" "You're wrong, Marian." Tsaka nito tinignan ng pinsan. Tingin na hindi pang bulag. "Nakakakita ka?" Gulat nitong tanong at napatakip pa sa bibig. "Oo, at ginagawa ko to para makita ang tunay na kulay ng asawa ko at para malaman ko na. Pero ang mami mo at si Tito, alalang-alala sa'yo. Bakit ito ba ang naisip mong paraan?" "Nararamdaman ko, Marian. Nasa paligid lang ang umahas sa asawa ko at nalalapit na ako sa katotohanan." May sasabihin pa sana si Marian, kaso'y biglang dumating ang katulong na si Sasha. Kaya bumalik din sa pag-acting si Celera. "Salamat," ngiting sabi nito sa katulong na tumangulang. Puno man ng pag-aalala sa ginagawa ng pinsan, ay pinilit pa rin ni Marian na magtiwala na lamang. Matalino ang kanyang pinsan at alam nito kung anong ginagawa nito. Isa pa'y nasimulan na rin naman ito, kaya dapat ipagpatuloy na lamang hanggang sa makamtan ng katotohanan. Ilang araw na ang pagpapanggap ni Celera na wala siyang makita. Tinutulungan naman siya ng asawang si Kiel, kaso ipansin niya na kung minsan ay para lang itong napipilitan. Doon niya naman nakikita kung concern ba talaga sa kanyang lalaki. Kaya nagpaiwan na lang siya sa asawa sa kanilang silid dahil ang sabi niya matutulog na lang muna siya. Kaagad siya nitong iniwan, hindi man lang nagpumilit na siya ay samahan. Naramdaman niya na parang may mali, kaya lumabas na siya ng silid at hinanap ang asawa. Kampante naman siyang walang makakakita sa kanya dahil nasa baba ang mga katulong. Nang bigla siyang makarinig ng ungol mula sa isa sa mga silid ng kanilang bahay. Dahan-dahan siyang naglakad papunta roon. Sa guest room nang galing ang ingay. Nang mga oras na yun, abala si Kiel at Sasha sa pagpapakasaya.
Labis na namiss ng dalawang ginagawa. Ang pagsasama ng kanilang mga katawan. Kaya nga hindi man lang nagawang isarado ang pintuan dahil sa labis na kasabikan. Lingid sa kaalaman ng dalawa na pumasok na ng silid sa silera at nakita na ang dalawa. Si Kiel na nasa ibabaw ng katulong na si Sasha. Ngunit imbis na mag-react, iba ang ginawa ni Silera. Kiel? Kiel? Mabilis na nabaling ang tingin ng dalawa sa babaeng hindi man lang nila napansin na nakapasok na pala. Mabilis na itinago ni Sasha ang katawan sa kumot habang si Kiel nagsuot naman ng t-shirt. Yes, hon, may inaayos lang ako. Halos mabulol at mautal pa ito. Let's go outside. Ang galing mo na. Papuri pa nito sa asawa tsaka nilapitan. Nananaginip din kasi ako na naagaw ka ng ibang babae sa akin at niloloko mo daw ako. Pagkukwento ni Silera sa asawa na napalunok na lamang. That will never happen. Panaginip lang yun. Hindi ko yun magagawa sa'yo. Alam mo naman yun, diba? I love you so much. Puno na mga kasinungalingang saad ng asawa. Tara na, doon na tayo sa kwarto natin. Tsaka nito tinulungan ng asawa. Naiwan tuloy sa guest room si Sasha na inis dahil nabitin. Sa isip-isip niya, kung nakakakita lang si Silera, yari na sila pero hindi naman kaya mananatili pa rin na tanga at walang alam ang babae. Lingid sa kaalaman ng dalawa, na labis-labis na ang galit na nararamdaman ng babaeng niloloko nila. Bakit hindi niya agad nalaman? Dahil ba magaling magtago ang dalawa at wala namang kahinahinala? Totoo nga na nasa paligid niya lang. Nasa loob pa ng kanyang pamamahay at binubuhay niya pa dahil siya ang nagpapasahod dito. Paano yung nagawa ng dalawa sa kanya? Ano bang nagawa niyang mali? Habang nasa loob ng banyo ang asawa, ay halos mandiri sa sarili si Silera dahil sa ginawang paghawak nito sa kanya pagkatapos sumawak ng ibang babae. Nang mga oras na yun, isa lang ang tumatakbo sa kanyang isipan at yun ay paano makakaganti sa dalawang taong labis-labis siyang sinaktan. May mahalaga daw na dapat asikasuhin si Kiel, kaya naman si Sasha ang naatasan nito na magbantay muna at mag-alaga sa kanya. Sa lahat ng katulong, dito pa talaga siya ipinagbilin. Malamang ay dahil sa pagkakaroon ng relasyon ng dalawa. Kitang-kita niya ang masamang tingin nito sa kanya at halatang napipilitan lang na pagsilbihan siya bilang amo. Kunwari na lang siyang nakaramdam ng uhaw, kaya nagpakuha siya ng tubig sa babae. Nang makabalik si Sasha at sinabing dala na nito ang maiinom niyang tubig, mabilis niya iyong tinabig para matapon sa babae at ganun nga ang nangyari. Ma'am, pagalit nitong sabi. Pasensya ka na. Nasabi niya na lamang, wala itong naging tugon pero kitang-kita niya kung paano nito inayos ang damit. Sige, kahit iwan mo na lang ako, kaya ko naman. Madali naman siyang iniwan ni Sasha habang siya napapakuyom ang kamao. Matapos ang ilang oras, nakabalik na ang kanyang asawa. Kita niyang may dala itong isang brown envelope. Han, may kailangan lang kasi akong papirmahan sa'yo. Anito na ng mga oras na yun, balik siya sa pagpapanggap na bulag. Ano yun? Curious niyang tanong sa asawa. May binibili kasi akong property for us. Halata sa boses nito ang pagsisinungaling. Sige, saan ko ba pipirmahan? Maayos naman siyang iginaid ng asawa, pero dahil alam niyang hindi totoo ang sinasabi ng asawa, hindi niya yun maayos na pinirmahan at sa maling parte siya pumirma. Han, mali. Nagpipigil sa galit na sabi ng kanyang asawa. I'm sorry. Hindi alam ni Silera kung matatawa siya o ano. Pareho niya nang nainis ang dalawa pero para sa kanya, kulang pa yun. Alam kong magiging pabigat ako sa inyo pero sana makayanan niyo pa. Okay, magpiprint ako ng isang copy tapos papipirmahan ko na lang ulit sa'yo. Sige, simpleng tugon niya. Nang iwan siya sa silid ng asawa, napangiti na lamang si Silera. Inis na nagsumbong si Kiel sa kabit nitong si Sasha. Sinabi rin naman ng babae ang nagawa ni Sileria. Magpapatuloy pa sana sa pag-uusap ang dalawa pero narinig nilang may paparating kaya mabilis na naghiwalay ang dalawa at nagkunwari si Sasha na abala sa paglilinis. Pupuntahan ko lang si Silera, simpleng sabi nito at tinungo na ang pinsan. Nang mawala na sa kanilang paningin, nagkatinginan na lamang si Kiel at Sasha
na para bang pati na rin sa pinsan ni Silera naiinis sila. Mabilis na isinarado ni Marian ang pintuan upang kausapin ang pinsan. Wala ka namang mapapala sa ginagawa mo, Cass. Meron na ako na pala, Marian. Tumango si Silera at naglakad-lakad. Nakita ko sila. Sinong sila? Takang tanong ng pinsan. Ang asawa ko at ang isa sa mga katulong namin na si Sasha. Gumagawa ng milagro sa guest room. Gulat na tingin ang binigay sa kanya ng pinsan. Napatakip pa nga ito sa bibig. I can't believe this. Ipagpapalit ka lang niya ay sa isa pang katulong? Gusto ko silang gantihan. Gustong gusto ko. Puno ng galit na saad ni Silera. Bakit hindi mo pa gawin? Tutulungan kita. Tutulungan kita para makaganti ka sa kanila. Lalo na sa makapal na maid na yun. Kaya pala iba yung tingin sa akin kapag dumadating ako dito. Katulad na lang kanina, ang kapal ng mukha ng babaeng yun. Malapit na ang first anniversary naming dalawa ni Kiel. Doon ko ipapaalam sa lahat ang kawalangyaan niya. May diin na sabi nito sa pinsan. Pero paano mo naman gagawin yun? Sa akin na lang muna yun. Kung yan ang gusto mo. Napangiti na lang si Silera, tsaka nito nilapitan at niyakap ng mahigpit ang pinsan. Salamat. Para saan pat naging magpinsan tayo, di ba? Bago tuluyang umalis sa bahay ng pinsan, naisipan muna ni Marian na pahirapan ng dahilan ng paghihirap ng kanyang pinsan. Patimpla nga ako ng juice. Utos niya sa katulong na sobrang kapal ng muka dahil nagawang pumatol sa amo. Ito na po yung juice niyo, ma'am. Pilit ng ngiti ang binigay sa kanya ni Sasha. Oh, I'm sorry. I forgot to tell you na ayoko sa orange at grapes ang gusto ko. Ikukuha ko na lang po ulit kayo. Kinuha nito ang juice para ipagtimpla siya ng panibago. Napangiti na lamang si Marian. Kahit nga makita pa siya ni Kiel, wala siyang pakailam at hindi siya natatakot. Pagbalik ng babae, sinabi naman niyang gusto niya ng sandwich. Agad naman itong sumunod. Kulang na nga lang, bumusangot ang mukha nito at halatang pinipigilan ng sarili. Wala pala akong gana, ikaw na lang ang kumain. Anya, tsaka tuluyang umalis. Inis na inis naman na naiwan si Sasha at kulang na lang ipagbatuhan ng mga gamit. Kumalma lang ito nang bumalik si Kiel at doon na siya nagsumbong sa lalaki. Paano kung may alam na ang pinsan niya, kaya ganun siyang umakto? Kinakabahan ng tanong ni Sasha kay Kiel. Napilit na kinukumbinsi ang babae na kung ano-ano ang iniisip. It's impossible. Hindi naman siya madalas dito. Yumakap na lamang si Sasha kay Kiel. Agad din namang naghiwalay ang dalawa. Malungkot ang mga bisita dahil sumapit ang anibersaryo ng mag-asawang Kiel at Silera na hindi pa rin nakakakita si Silera. Kaya naman may nakaalalay pa rin sa babae at ang mismong ina pa nito. Sa pagsisimula ng selebrasyon, nagsalita muna si Kiel para magpasalamat sa lahat ng kanilang bisita. Pinalakpakan naman ito ng mga tao matapos. Then nag-dinner na ang lahat. Nakahanay ang mga bisita at kanya-kanya kuha ng pagkain. Saglit na pumuslit si Kiel para makausap si Sasha na nasa loob ng bahay. Habang ang asawa niya at ang mga bisita, iniwan ng lalaki sa garden. Gusto ka makausap ni Sean, Kiel? Ani to kay Kiel. Hindi ba pwedeng mamaya? Sabihin mo sa kanya na mamaya na lang. Pumunta lang ako dito dahil hindi ka lumalabas. Mabilis na nakaramdam ng inis ang babae. Sawang-sawa na kami na nangaagaw lang ng atensyon mo. Akala mo ba ayos lang sa amin? Nahilot ng lalaki ang kanyang sentido. Alam mo naman, di ba? Ginagawa ko din to para sa inyo at para sa atin. Ilang beses na natin tong napag-usapan. Pinipilit pa rin na maging kalmado kahit labis nang naiinis. Sige, mauna ka nang lumabas at susunod na ako. Agad namang tumalima si Kiel habang si Sasha naiinis pa rin. Kung pwede nga lang kasi na malaman na ng lahat kahit siya pang magsabi. Pero alam niya kasi ang mangyayari na consequence kung sakali man na gawin niya iyon. Ano ba talagang plano mo for this night? Habang kumakain ay nagbubulungan ng magpinsang si Lera at Marian. Just wait, Marian. Anito sa pinsan. Napailing-iling na lang tuloy ang pinsan ni Silera. Now, let us watch ang mga masasayang moments ng dalawang taong nagsiselebrate ng kanilang anniversary ngayon. Agad namang nagpalakpakan ng lahat at doon na nagsimulang ipapanood ang isang video. Gulat naman ang lahat sa video na nag-flash.
Hindi iyon naaayon sa sinabi ng MC at hindi talaga nila inaasahan. 2 taong naghahalikan at gumagawa ng bagay na talaga namang mag-asawa lamang ang gumagawa. At isa na doon si Kiel. Saan galing ang video na yan? Pabulong ng tanong ng isa sa katabi. Ayan ba yung masayang pagsasama? Ang asawang lalaki lang ang nagsasaya? Sa ibang babae pa? Sagot naman ng katabi nito. Nakakaawa naman si Celera. Maya-maya pa, tumayo si Celera. Na ikinagulat ng lahat lalo na ni Kiel at nang mabilis itong naglakad papunta kung nasaan ng MC, sabay agaw ng mic sa kaninang nagsasalita. Thank you all for coming tonight. Nagawa pa nitong umiti sa harapan ng maraming tao. Si Sasha na nandoon na rin, hindi makagalaw sa kinatatayuan niya. In my life, si Kiel lang ang lalaking minahal ko. Siyang first love, first boyfriend, at lalaking pinakasalan ko. I've always believed na mahal namin ang isa't isa kaya nga kami nauwi sa kasal. Pinaglaban ko din siya sa mga magulang ko. At alam niya yun lalo na sa dad. Kaya hindi ako makapaniwala na may kulang pa pala. Pagsisimula nito ng pagkukwento. Wife, tawag ni Kiel sa asawa at nagsimulang lumapit dito. Pero si Celera ay nagpatuloy. Hindi maganda ang ginawa ko. Nagpanggap ako na walang paningin para malaman ko kung ano ang gusto kong malaman. Nagawa kong lokohin yung magulang ko at paalalahanin sa akin. Dahil kailangan kong gawin to lahat. My husband is cheating on me with one of our maid. Han, stop! Si Kiel na inagaw ang mic sa asawa. Why? Dahil totoo? Akala nyo ba hindi ko kayo nakita? Ang gagaling nyo? Nakita ko. Kasi nagpapanggap nga lang ako na walang makita pero nakita ko. Kitang-kita ko. Galit na sigaw ni Celera sa asawa at hinampas pa sa dibdib nito habang may tumutulong luha. I can't believe na magagawa mong lokohin ako, Kiel. Napakawalang iha mo. So ano, bakit mo pa ako pinakasalan at pinaniwala ang mahal mo ko? Kung lolokohin mo lang pala ako. Galit ng tanong nito sa lalaking hindi naman makasagot. At parang bigla na lang naduwag ng mga oras na yun dahil sa dami ng bisita. Hindi ka naman talaga niya mahal. Bigla na lamang may sumigaw. Doon natuon ang kanilang atensyon. Lumapit si Sasha. Kaya nagsimulang magbulungan ng mga tao. At mostly, ang sinasabi napakakapal ng babae na nagawa pang ang lumabas at magpakita sa mga tao. Pwede ba, Sasha? Just leave. Utos ni Kiel sa babae, pero umiling si Sasha. Bago ka pa niya makilala, may kami pa. Sa katunayan, matagal na talaga kami. Pero hindi niya lang ako magawang ipakilala sa mga magulang niya dahil mahirap lang ako. At tiyak na itatakwil siya. Kaya nang makilala ka niya, ginawa niya ang lahat para mahalin mo siya at magpakasal kayo. Para makuha niya ang yaman mo. Kung sakaling wala mang ipamana sa kanyang magulang niya, may nakuha naman siya sa'yo. Tsaka kami magsasama na. Kasama ang anak namin. Pagsisiwalat nito ng katotohanan na mas masakit pa pala. Akala niya ay dahil sa init lang ng katawan, kaya may Kiel at Sasha. Ngunit mahal pala ng dalawa ang isa't isa. At mas nauna pa ang relasyon ng dalawa. May anak rin, habang siya kailangan lang para makuha ang nais. Ginagamit lamang. Isang malakas na sampal ang ipinagkaloob ni Celera kay Sasha. Oo nga pala, sabi ni Kiel. Kakilala nito ang nagrekomenda sa kanila noon kay Sasha. Yun pala ay para magkasama pa rin ang dalawa. At siya naman walang kaalam-alam. Kabit man ang labas ko pero ako ang mahal at kailangan ka lang. Matapang pa nitong sabi na ikinatawa na lamang ni Celera. Oo, kabit ka. At yan ang magiging rason para maging miserable ang buhay mo. Anya na ikinalunok ni Sasha habang siya napangisi na lamang dahil sa nakitang takot sa mukha nito. Isang malakas na sampalang ipinagkaloob kay Kiel ng ina nito. Puno ng galit ang mata ng ginang, lalo na ng asawa nito. Habang mami naman ni Celera, yakap siya at nasa likod nila ang kanyang daddy. Samantala si Sasha hindi pa rin umaalis sa tabi ni Kiel. Sadyang makapal ang mukha nito. Ang mga bisita, nagawa niyang paalisin sa pamamagitan ng maayos na pakikipag-usap sa mga ito. Kaya sila na lamang ang naiwan. Ang kanilang pamilya ay may kailangan na pag-usapan na hindi maaaring ipagpaliban. How could you do this to us, anak? Nagawa mo kaming pagtaguan ng ilang taon. Wala kaming kaalam-alam.
Bakit hindi nyo tanungin ang sarili nyo? Matapang na sagot ni Kiel. Akmang sasaktan na ito ng ama pero napigilan pa ng asawa. Hindi nyo ako paborito ni Dad, kaya ano pa bang aasahan ko? Dahil sa mga kapatid mo, ikaw ang gumagawa ng mga maling desisyon sa buhay. Ang daddy na nito ang nagbigay ng tugon. Pero nang makilala ko si Celera, napagtuunan niya na ako ng pansin, di ba? Aaminin namin anak na ikaw ang may pinakamaayos na napiling na pangasawa. Pero ang mga kapatid mo, mahal talaga nila ang asawa nila at hindi katulad ng ginawa mo. Pag-amin ng ina nito. Kung ano man ang isyu ng pamilya niyo, labas na ang anak namin. Hindi lang namin lubos na matanggap na minahal ang anak niyo ng anak namin ng sobra-sobra. Pero ganito ang ginawa niya. Sinaktan niya ang anak namin. Ang mami ni Celera. Wala naman po kasing kwenta ang anak niyo. Si Sasha na nagawa pang sumagot. Kaya ang mami ni Celera hindi na nagawang makapagpigil. Sinabunutan nito ang buhok ng babae at hindi pa ito nakontento. Hila-hila din ito ang buhok ng babae palabas ng bahay na iyon. Ang tapang mong babae ka, ikaw na nga ang kabit. Umalis ka dito, lumayas ka. Wala ka nang babalikan pang trabaho. Kulang na lang at takihin ang ginang sa galit. Kahit napaalisin niyo ko, hindi niyo maitatanggi ang katotohanan na hindi kailanman minahal ni Kiel ang anak niyo. Ginamit niya lang ang anak niyo. Akmang aalis na ito pero napigilan ito ni Celera dahil mahigpit namang hinawakan ng braso. Sa tingin mo ba? Basta-basta ka nalang makakaalis. Ano pa bang gagawin ko dito? Asta ng babae. Isang malakas na sampal ang ipinagkaloob ni Celera kay Sasha na nakapagpahawak sa babae sa pisngi nito. Akmang sasampalin niyang muli, ngunit humarang ang asawa niya. Kaya ito ang nasampal na naging maganda din dahil nakatikim na din ito ng sampal niya. Patuloy lamang ang kinilos ng asawa niya na mahal nito ang babae, habang siya ay niloko na lamang. Maya-maya pa'y dumating na ang pinsan niyang si Marian na may kasamang mga pulis. Hulihin niyo ang mga yan, galit nitong sabi habang nakaturo kila Sasha. Niloloko nila ang pinsan ko. Dali-dali namang kumilos sa mga pulis at nilapitan sina Sasha at si Kiel. Celera, ano to? Galit na tanong ni Kiel habang nagpupumiglas. Hindi naman na kailangan pang umabot sa ganito. Ang mami ni Kiel na kahit may kasalanan ng anak, nangingibabo pa rin ang pagmamahal nito kay Kiel. Hayaan mong magtanda ang anak mo. May diin na sabi ng ama ni Kiel na pilit na lang pinakalma ang asawa. Bago tuluyang makabitan ng posas ang isang kamay, nagawa pang lumuhod sa harapan ni Celera si Kiel at nagmakaawa sa kanya bilang asawa. Maawa ka sa akin, Celera. May anak akong kailangan na buhayin. Gustuhin mang maawa ni Celera, wala siyang naramdamang awa ng mga oras na yun. Bakit kayo bang dalawa naawa sa akin? Hindi naman, di ba? Kaya bakit ako maawa sa inyo? Tanging sagot ni Celera hanggang sa nailayo na sa kanya ang kanyang asawa. Si Sasha ay nagsisisigaw na lamang at paulit-ulit na nagsusumigaw pa na kahit anong gawin niya, hindi niya na mababago ang katotohanan. Nagawa siyang lukuhin ng mga ito. Matapos damputin ng mga pulis ang asawa niya at ang kabit nito, iyakap na lang si Celera ng kanyang mga magulang, maging ng pinsan niyang si Marian. Thanks, Marian. Pasasalamat niya sa pinsan. Hinawakan lang naman ito ang kamay niya, sabay pisil nun. Sumunod lang ako sa utos mo. Kakausapin pa sana si Celera ng mami ni Kiel pero pinigilan na ito ng asawa at umalis na ang dalawa kaya sila na lang ng mga magulang niya at ang pinsang si Marian ang naiwan. Pati na rin ang ilang katulong dahil si Sasha tanggal na sa trabaho. Doon siya nagsimulang humingi ng tawad sa magulang sa ginawang pagpapanggap niya. Naiintindihan ka namin, anak. Hindi siya hinusgahan ng mga ito, bagkus ay niyakap na lamang kaya nakaramdam ng kaginhawaan si Celera. Pero alam niya sa sarili niya na may kailangan pa siyang ipaglaban. At iyon ay ang kaso na isinampa niya kila Kiel at Sasha na alam niyang mapapanalo niya. Kinabukasan ni wala siyang sinayang na oras. Agad niyang dinalaw ang dalawa sa kulungan kung saan ang saya palang makita ng mga ito na nakakulong na. Han, para sa kanya, nakakadiri si Kiel. Kulang na nga lang ay mandiri siya sa sarili niya dahil sa ginawa nitong panluloko. Tapos nagawa pa siyang tawagin na Han at hawakan ng kamay niya. Wala akong pakailam kahit na anong masira sa'yo, Kiel. Pero itutuloy ko
at sisiguraduhin ko na pagbabayaran yung dalawa lahat ng ginawa nyo. Pinagsisisihan ko na nakilala kita't minahal kita. Saad niya't tumayo na tsaka mabilis ding iniwan ng lalaki. Hindi siya umiyak pagkatalikod dahil hindi naman deserve ng lalaki na iyakan. Nagawang manalo ni Silera sa tulong ng magaling na lawyer na kanya nakuha. Makukulong parehas sina Kiel at Sasha. Kahit na hindi naman ganoon katagal dahil may kaukulang hatol ang korte, ay sapat na rin iyon para sa kanya. Sana nga lang habang nasa loob ang dalawa, mapagtanto ng mga ito ang kamaliang nagawa at sa sandaling makalaya ay magbago na ang mga ito. Ang tungkol sa pagpapawalang bisa ng kasal nila ni Kiel ay inaayos na din at alam niyang mapapabilis ang proseso dahil sa nagawa ng asawa. Kitang-kita niya kung paano umiyak ang dalawa habang hinihiling sa mga magulang ng mga ito na alagaan ang anak ng dalawa. Wala namang naging sagot ang mga magulang ni Kiel, lalo na ang ama nito. Habang ang ama ni Sasha, nangako na aalagaan ng apo. Masaya ka na ba? Tanong ni Sasha na nang nasa harapan niya na ang dalawa. Oo naman, masayang masaya ako. Tapat niyang pag-amin. Kayo din naman ang gumawa sa sarili niyo yan at hindi ako. Kaya kung hindi niyo makakasama ang anak niyo, hindi ko na rin kasalanan yon. Matapang niyang sabi sa babae. Silera, tama na Kiel. Kahit na ano pang sabihin mo, wala na rin namang magbabago. May hatol na ang korte. Walang emosyon niyang sabi sa lalaki at dinala na ng pulis ang dalawa para ikulong. Nayakap na lang ni Silera ng kanyang mami. Ang tapang mo anak, ang tapang mo. Napangiti na lamang siya sa sinabi ng ina. At nang tignan niya ang ama nakitang-kita ang labis ding pagka-proud sa kanya, ay napayakap na lamang siya dito. I'm so sorry Dad, kung nakinig lamang ako sa inyo noon. Nagmahal ka lang naman anak, ang tanging mali mo lang, maling lalaki ang minahal mo. Sabay-sabay silang lumabas ng korte habang ang pinsan niya na nagsilbing driver nila dahil gusto nito ay naghihintay sa kanila sa may sasakyan. Ayaw daw nito sa loob dahil baka kung anong magawa kila Kiel at Sasha. Hindi man lang talaga tinulungan si Kiel ng mga magulang niya. I guess deserve. Habang nagdadrive ito, nagagawa pa rin talagang makipagkwentuhan. Hindi naman kasi lahat ng magulang ito-tolerate ang kamalian ng anak. Tugon ng mami niya at naging sapat na yun para hindi na mag-comment pa ang kanyang pinsan. Imbis na umuwi sa bahay nilang dalawa ni Kiel, ay sa bahay din ng magulang niya nagtungo si Silera. Ang sarap pala sa pakiramdam, yung tipong hindi ka nag-overthink, yung ayos lang ang lahat. Dito ka na ba ulit titira anak? Tanong kay Silera ng kanyang mami. May ngiti sa labi naman siyang tumango bilang tugon sa tanong ng ina. Yes ma'am, mabilis niyang nilapitan ng ina at mahigpit na niyakap. Namiss ka namin anak. Masaya kami ng daddy mo na makakasama ka na namin ulit. Mahina na lang siyang natawa. Saglit kasing napatingin sa mukha ng ama at mukha namang hindi ito masaya. Para kasing hindi naman masaya si dad. Hindi ka na nasanay dyan sa daddy mo. Napailing-iling na lang tuloy siya. Kinagabihan, masaya silang naghapunan ng sama-sama. Ang mami niya na namiss na nito ang naglalagay ng food sa kanyang pinggan. Nakakamiss din pala talaga ang ganoon. Sayang nga lang at umuwi na ang kanyang pinsan dahil may bigla ang pinagawa ang daddy nito. Kahahatid pa nga lang sa kanila kanina, umalis na rin kaagad. Nakasabay sana nila ito. Malaki din kasi ang naitulong sa kanya ng pinsan kaya mahalaga para sa kanyang pinsan. Nang gabing yun, wala nang bigat sa dibdib ng nahiga si Silera sa kanyang kama. Samantala sa kabilang banda, kausap ni Mrs. Alvarez ang apo at pinipilit ang kanyang asawa na sila na ang mag-alaga sa kanilang apo. Ngunit ayaw nitong pumayag. Hinding-hindi natin naalagaan ng batang yon. Ganyan ka na ba kawalang puso? Hindi makapaniwalang tanong nito sa asawang lalaki. Ikaw ang dahilan kung bakit naging ganoon ang anak natin. Paninisi pa nito sa asawa. Hindi ako. Sarili niyang desisyon yun. May paborito? Wala, siya ang madalas kong sitahin dahil siya ang madalas na magkamali. Pero iba ang naging tingin niya. Oo, aaminin kong nape-pressure ko siya dahil sa ginagawa ko at pinagsisisihan ko yun. Pero hindi naman ako nagsabi sa kanya na gawin niya lahat yun. Baka kung nagkaroon siya ng chance ay kung ano pang ginawa niya at ang kabit niya kay Silera. Naisip mo man lang ba yun? At kung aalagaan natin ang bata,
Parang tinanggap na rin natin ang kanyang kamalian. Tsaka nito iniwan ng asawa na napaupo na lamang at awang-awa sa anak na makukulong ng ilang taon. Ngunit maging ang anak niya at kapatid ni Kiel ay ayaw itong tulungan. Anong tinitingin-tingin niyo dyan? Galit na tanong ni Sasha sa kasamahang preso na masama ang tingin sa kanya. Tinitingin-tingin? Huwag mo kaming tarayan dahil hindi mo kami kaya. Walang-wala ang nagawa mo sa nagawa namin. Kaya ayusin mo yung asta mo. Baka umalis ka dito nang hindi humihinga. Mabilis na natahimik ang nagtatapang-tapangang si Sasha. At narinig pa nito ang pagtawa ng babaeng kanina lang ay kanyang tinarayan. Duwag ka naman pala. Ang kaya mo lang ay mang-agaw ng asawa. Hindi pala. Ikaw nga ang naunat mahal pero hindi ka naman kailangan. Ikaw pang nakakulong ngayon. Ginamit mo lang kasi puso mo hindi utak. Napapailing na sabi ng babae sabay tawa. Kaya natawa na lang din ang kasamahan nila doon. Habang siya, tila ba nagising sa katotohanan. Totoo naman kasi ang sinabi nito. Pero ang pinakamabigat na parusa ay ang hindi niya makakasama ang anak nilang dalawa ni Kiel at pakikisamahan niya ang mga taong mas mabibigat pa ang nagawa kaysa sa kanya. Kasama ang mga magulang at pinsan na si Marian, nagpunta sa ibang bansa si Silera. Siguro para makalimutan na rin ang mga nangyari. Naayos na rin kasi ang tungkol sa annulment. Masasabi niya namang unti-unti niya na rin natatanggap na kung hindi para sa'yo, hindi para sa'yo at hindi talaga para sa kanya si Kiel. Nagsilbi lang itong paalala na may mga taong gagamitin ka lang para sa sarili nilang mga interes. Ngunit ka nilang palalabasin na mahal ka. Smile ka naman dyan, Cass. Naglalakad-lakad sila ni Marian sa Paris pero wala kasi siyang kangiti-ngiti sa labi. Sa bagay, City of Love nga pala ito pero wala tayong love na kasama. Sabay tawa, kaya napailing-iling na lamang siya dahil sa ginawa nitong biro. Naunang maglakad sa kanya ang pinsan dahil may dala pa itong camera at nagpipicture habang siya naglalakad-lakad lamang nang bigla na lang siyang may mabangga at nang mag-angat siya ng tingin ay isa iyong lalaki. I'm sorry, ang tangi niyang nasabi. Mukhang malalim ang iniisip mo. By the way, I'm Josh. Ngunit imbis na bigyang tugon ng sinabi nito, nilagpasan niya na ang lalaki at pinuntahan ng pinsan. Mabuti na nga lang at hindi na siya nito tinawag o hinabol. Ang kaso, nakatikim naman siya ng pangaasar mula kay Marian nang makalapit siya dito. Ano yon ha? Kala ko ba bakasyon lang? Bakit lumalove life? Pangaasar ni Marian sa kanya. Tigilan mo nga ako, Marian. Sabi niya na lang pero ang pinsan niya, patuloy sa pangaasar hanggang sa makauwi sila sa kanilang tinutuluyan. At ang magaling niyang pinsan, nagawa pang ikwento sa kanyang magulang ang nangyari. Kaya ayun, tinukso-tukso rin siya ng mami niya, habang ang daddy niya ay tahimik lamang. Ngunit wala naman itong dapat na ipag-alala dahil wala naman siyang balak na pumasok agad sa isang relasyon. Samantala sa kabilang banda, napakahigpit ng yakap ni Sasha sa anak nilang dalawa ni Kyle. Miss na miss niya na ang anak niyang si Shine. Ngunit 3 taon pa lang naman ng bata, kaya kahit magpaliwanag siya, hindi rin naman ito maiintindihan. Mama, kailan ka po uuwi? Unti-unti siyang naluha sa tanong ng bata. Si Lolo muna ang magbabantay sa iyo ha, uuwi din si Mama pati si Papa. Tumangulang ang bata habang siya, nahaplos na lamang ang mukha nito. Tay, may panggastos pa ba kayo? Pasensya na kayo ha. Kung nakinig lang ako sa inyo noon pero hindi. Umiiyak na sabi ni Sasha. Nangyari na ang lahat anak. Pero masaya ako na nakikita kitang pinagsisisihan na ang nagawa mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman pababayaan ang aking apo. At kahit papaano, tumutulong naman ang magulang ni Kiel. Po, tumutulong po sila? Takang tanong ni Sasha. Oo, may pakailam din sila sa bata. Nakaramdam ng saya si Sasha. Akala niya kasi hindi talaga papansinin ng magulang ni Kiel ang apo nito, ngunit nagkamali siya. Matapos ang saglit na pag-uusap dahil may oras lang talagang ginagawang pagdalaw, nagpaalam na kay Sasha ang kanyang tata at ang anak niya. Nasasaktan na lang siyang kumaway at nagpaalam sa mga ito, tsaka bumalik sa selda na magaang mata sa kakaiyak niya. Magsisi man, huli na ang lahat. Matapos ang halos 1 linggong pagbabakasyon sa France, umuwi din ng Pilipinas sila Silera, kaya balik na din agad siya sa pagtitrain sa kanya ng daddy niya
bilang next na CEO ng kumpanya. Doon niya nalang binuhos ang kanyang oras at masasabi na hindi katulad noon na palabati siya. Ngayon na naging medyo masungit na kapag kailangan, lalo na sa hindi inaayos at pagbubuti ng kanilang mga trabaho. Medyo nainis siya na mga naipasa sa kanyang hindi magandang proposal. Naririnig niya din kasing medyo tamad ang department head na gumawa noon, kaya ikukonsulta niya na nga sa daddy niya kung tatanggalin na. Nang bigla namang may pumasok sa kanyang opisina. Sinamahan lang ito ng isa sa mga empleyado hanggang sa unti-unti niya itong namukaan. Ikaw ba yung... Hindi ko inaasahan na makikita pa ulit kita at dito pa. By the way, I'm Josh Lorenzana. Di na nasabi ng daddy mo na dadating ako? Wala siyang nabanggit tungkol sa'yo. And why are you here? Tanong niya't napatayo na. For our company's partnership, since ikaw ang next na magiging CEO nitong kumpanya niyo at ako naman sa amin, ngiting paliwanag ng lalaki. Walang nabanggit sa akin si dad. Baka nakalimutan niya lang. Upang makumpirma baka kasi niloloko lang siya, ay tinawagan na ni Silera ang kanyang daddy. Nakalimutan ko lang na sabihin sa'yo, daughter. Matapos makuhang nais na kasagutan, ibinaba na niya ang tawag. And you are? Alam niya na ang tinutukoy nito ay ang kanyang pangalan pero hindi niya sinagot. Silera Alvarado. Simple niyang sabi dahil bumalik na ang mood niya. Nice meeting you, Silera. Hindi siya nakipagkamay sa lalaki pero ngiti pa rin ang naging tugon nito sa kanya. Simula ng araw na yun, napadalas na sa opisina niya ang lalaki at nang malaman pa nga nito ang tungkol sa nangyari sa marriage, napag-usapan pa nilang dalawa. Naranasan ko din ang naranasan mo, but gladly hindi pa naman kami kasal. Nalaman ko na ginagamit niya lang din ako pagkatapos ko siyang ipaglaban sa mga magulang ko. Kaya kung magiging tayo, hindi kita lolokohin dahil alam ko yung feeling kapag naloko. Sa huli ay medyo bumanat pa ito na ikinailing-iling niya na lamang. Nang ikwento niya kay Marian, kilig na kilig ito at puro panunukso ang natanggap niya mula sa pinsan. Pero ang naging sagot niya naman dito ay hindi pa siya handa ulit pumasok sa isang relasyon. Hindi ito naniwala at sinabing kakainin niya lang ang kanyang sinabi. Unti-unting nagkagaanan ng loob sina Silera at Josh matapos ang ilang buwan. Kaso nga lang hindi alam ni Silera kung totoo ba ang pinapakita ng lalaki sa kanya. O panibagong lalaki na naman na iba ang interes at sasaktan lang ulit ang kanyang damdamin. Pero malabo naman, di ba? Naranasan din ito ang maloko, kaya bakit ito manluloko ng ibang tao? Ngunit dahil nga sa naranasan niya ay nahihirapan siyang magtiwalang muli, kaya naisipan niyang layuan na lamang si Josh. Kapag alam niyang pupunta ang lalaki sa company nila, umaalis na lang siya. Isang beses ay akala niya, wala na ang lalaki kaya bumalik na siya ng company. Ngunit nandoon pa rin pala ito, kaya hindi siya pumasok sa loob ng kanyang opisina. Silera. Malapit na siya sa elevator nang narinig niyang tinawag siya nito, kaya nagmamadali niyang tinungo ang elevator. Magsasarado na sana iyon pero napigilan ni Josh at nagawa pa nitong pumasok sa loob ng elevator. Di ko na itatanong kung iniiwasan mo ko dahil yun naman talaga ang ginagawa at itatanggi mo lang. Pero bakit? May halos inis na tanong nito sa kanya. Nagkunwari na lang siyang may tinawagan pero mabilis na inago sa kanya ng lalaki ang kanyang cellphone. Ibalik mo yung phone ko. Inis niyang sabi rito. Kapag nasagot mo na ang tanong ko, oo na iniiwasan kita. Ayan na, nasagot ko na. Pero bakit nga? Frustrated na tanong ng lalaki sa kanya. Kasi nga kailangan, okay? There's a reason. Alam kong meron. Nahulog ka na din ba sa akin? Just tell me. Nagawa na siya nitong isandal sa isang tabi. Josh, nasa elevator tayo. Alam ko kaya sabihin mo na lang sa akin bago pa ako masiraan ng bait dahil sa bigla mong pag-iwas. Natatakot ako na mainlove ulit, okay? At ikaw hindi ko alam kung totoo ka sa lahat ng pinapakita mo sa akin. Pag-amin niya habang hindi makatingin sa mata ng lalaki. Mabilis itong lumayo sa kanya na may ngiti sa labi. It's all true at patutunayan ko yan sa'yo. Nang tumigil ang elevator, nauna itong lumabas habang siya naiwan na mabilis ang tibok ng puso. Kinagabihan ay nagdi-dinner silang pamilya kasama si Marian nang bigla na lang dumating si Josh na may dalang flowers. Josh, iho. Madalas naman ang lalaki doon pero madalas bilang kaibigan niya lang. Ngunit iba ng gabing yun
dahil iba ang ipinunta nito. Haba ng hair? Si Marian na kinikilig at ilang beses pa siyang nahampas dahil doon. Pasensya na po kayo kung naabala ko kayo. Pero I'm here para hingin po yung permiso nyo kung papayag po kayo na ligawan ko si Silera. Doon na tuluyang napairit si Marian habang magulang naman niya sabay napatingin at sunod ito na tumingin sa kanya. Hindi kami ang dapat tanungin mo kundi ang anak namin. Sa kanya ka dapat humingi ng permiso. Wala siyang sinabit nagpatuloy sa pagkain. Pagkatapos ng dinner, naisinabay na rin la si Josh ay nag-usap ito at ang daddy niya habang siya at ang mami niya at pinsang si Marian naiwan sa may dining. Noon ay tutol na tutol kayo kay Kiel pero ngayon pinagtutulakan niyo pa ako kay Josh. Anak, nakikita namin noon na hindi better para sa'yo si Kiel dahil yun naman talaga siya. But Josh is different. At sa tingin naman namin ng daddy mo, nahulog ka na rin sa kanya. Alam na din naman namin ang kwento niya at parang naging comfort zone nyo na nga ang isa't isa. Tita is right, Gus. Hindi ka nun lulukuhin. Pagsang-ayon ng kanyang pinsan, kaya wala nang nasabi pa si Silera. Nang matapos na sila sa pag-uusap, tumungo na rin sa living room kung saan nandoon na siya ay bigla na lang silang iniwang dalawa ni Kiel. So, can I court you? Tila ba nahiya pang tanong ng lalaki sa kanya? Hindi ko maipapangako na... Hindi niya na natapos ang sasabihin. Niyakap siya ng lalaki pagkatapos sinagka ng noo niya. I can wait kahit gaano pa katagal. Napangiti na lang si Silera sa nakuhang tugon mula sa lalaki. Matapos ang ilang buwan na panliligaw at mas makilala pa si Josh, sinagot niya ang lalaki. Nang araw nga na yun, tila ba ito na ang pinakamasayang lalaki. Nagawa pa nitong magtatatalon at sumigaw ng walang hiyang-hiya, kaya siya mahina na lang na natawa. Matapos ang ilang taon na pagiging magkarelasyon lang, ay nagpakasal silang dalawa ni Josh. Una sa Paris, kung saan sila unang nagkakilala. Sunod ay sa Pilipinas. Naging masaya ang pagsasama nilang dalawa ni Josh. Mas masaya pa sa naging pagsasama nilang dalawa ni Kiel. Siguro ay dahil sa pareho lang ang pagmamahalan nila. Parehas nilang mahal na mahal ang bawat isa. Habang siya noon, mas mahal niya si Kiel o mas tamang sabihin na siya lang ang nagmahal. Buntis na siya sa anak nilang dalawa ni Josh nang malaman niya na nakalaya na sina Kiel at Sasha. Ngunit imbis na isipin pa ang dalawa, ay nag-focus na lamang siya sa kanyang pagbubuntis at sa kanyang asawa. Na nang tanungin siya nito kung affected pa siya sa dating asawa at kay Sasha, ay hindi ang naging sagot niya. Dahil para kay Silera, yun naman ang totoo. Matagal niya nang nakalimutan ng dalawa at bahala na ang mga ito. Ang mahalaga, masaya na siya at kung umabot man sa punto na habang siya ay masaya sa kanyang asawa na si Josh at sa anak nilang dalawa at sina Kiel at Sasha ay hindi niya na iyon kasalanan. Pero bilib din talaga siya sa asawang si Josh dahil kahit nahirap ito sa dalawang kumpanya na hinahandle, ay nakakaya pa rin ito na pagsabayin ang pagiging mabuting asawa at CEO ng dalawang kumpanya. Kaya nga mahal na mahal niya si Josh at mahal na mahal din siya nito. Mahal na mahal nila ang isa't isa.